Magandang araw mga kasabong. Ito po si Engineer Sunny Magtibay ng Red Cobra Game Farm and your lover boy. Pagdating sa pagmamanok. Mga kasabong, nandito po tayo sa isa nating breeding pen. Gusto kong ipakita sa inyo yung simple nating design and at the same time, syempre mga kasabong, after choosing ang ating gagamiting brood stag, brood pullet, kailangan natin ng maayos na pen para kung saan, lalo na ngayong tag-ulan, protektado sila dito sa element ng hangin na malamig at saka nito mabasa sila sa ulan. So mga kasabong, tingnan natin yung aking breeding pen at i-explain ko kung ano ang meron dito sa ating pen. So, tara! So mga kasabong, tapos na po tayo sa pagpili ng ating brood stag at brood pullet. Nandito naman po tayo sa aking isang facility kung saan, kumbaga pagka napili natin yung mga brood stag, kailangan naka-ready rin ang ating pasilidad upang magtuloy-tuloy yung pag-itlog. Kasi sayang naman po kung wala tayong maayos na facility. At isa sa pinaka-favorite ko, syempre, yung itong aking pasilidad na to kasi ito ay weatherproof pagdating po sa breeding. So, hindi nababasa yung ating mga inahin, hindi naampas ng hangin, kaya lang medyo magastos or medyo lavish para yung iba, sabi nga ng iba. Pero ito po ang pinaka-perfect para sa ating mga gagamitin, lalo na dito sa ating black mating na tinatawag. So itong room po natin, mapapansin niyo meron tayong roof na pumapasok pa rin yung liwanag, is because napakahalaga sa ating mga stag at mga pullet na magkaroon ng liwanag kasi lalo pat umaambon, ulam, nakulimlim, kapag yan ay totally nakasara, medyo madilim po sa loob. So we have to open the lights kung kinakailangan na talagang madilim masyado to ensure na ma-stimulate yung pag-breed ng ating mga gagamitin mga panabong or gagamitin nating mga materyales. So itong room po natin na ito ay nasa 5 feet by 12 feet, medyo mahaba, medyo maluwang. Kasya-kasya po dito ang 6 hanggang 7 sa ating mga brood pullet. Mapapansin ninyo, matibay talaga or sturdy. Ito po talaga ang isang pinapangarap ko na magkaroon. Na bumabagyo, alam niyo naman dito sa Luzon, minsan tikit-tikit ang bagyo. So at least matibay na sigurado na makakapag-produce tayo. At ang flooring po ng ating breeding pen na ito ay semento po ito. Sinementohan ko po. And then para po ang reason noon ay madali ko pong maaalis yung buhangin na nilalagay ko na final topping. Para madali natin siyang linisin. Pag nalinis natin, alis natin yung buhangin, pwede na uli natin siyang disinfect. Latag ng panibagong buhangin, perfect. Pero kung meron pa tayong mailalagay dito, rice stove, ay mas maganda. Mapapansin ninyo yung mga dayamin na yan, mas nagiging komportable yung mga manok natin nakakapag-exercise sila. Siyempre, kapag ang inahin natin or ang pullet natin ay sobrang mataba, pwedeng hindi sila umitlog. Lalo pa, siyempre, pakakainan natin sila, sama-sama silang lahat. Meron din tinatawag na alpha doon sa mga inahin, magkakaroon ng picking order. Yung iba makakakain ng mas madami, pwede ho silang tumaba. Pero kapag ganitong sistema, pwede silang maligo sa buhangin. Kung meron po kayong mga dayamin, perfect po yun para maging stay fit ang ating mga pullet at inahin dito sa ating breeding pen. So mapapansin niyo, meron po tayo yung breeding pen natin, meron po itong meron tayong division. Kasi nga po, nangyayari yan, even though naglalagay tayo agad ng isang kasama nilang lalaki o brood stag, lalo na kung brood stag, hindi pa marunong umawat yan sa mga inahin. Pag nag-aaway-aaway sila, or yung isa binubugbog na lang kasi syempre talo na sa labanan, hindi niya inaawat. Kasi sadyang may mga matatapang na inahin na hindi pumapayag na syempre lumabang ka kanina, tapos ngayon ayaw-ayaw ka, laban! So ngayon, ito po, nagsiseparate sa kanila para hindi naman po masyadong magulpe kasi iba hindi na nakakahapon, mga kasabong. So yan, lagyan po natin ng
division yung kanilang roosting area. Ngayon, yung pagdidisinfect po ng ating breeding pen, it should start sa taas. Ano? Start yan sa taas, sprayan po natin yan hanggang sa pababa bago yung floor natin. So makakasiguro kayo na patay po lahat ng mga mikrobyo, lalo pat gumagamit tayo ng isang magandang pang-disinfect. Ano? So marami po tayo dyan sa market na mapipili. So just ask yung mga poultry supply ninyo regarding doon sa iba't ibang klase. Take note, meron po kasi tayo na tinatawag na pang-disinfect na pang-bacteria lang. Meron din po tayong pan-disinfect, medyo mas mahal, bacteria, fungi, pati po yung mga viruses, pwede po niyang mapatay. So meron pong ganon. Hindi lang po tayo basta bigla-biglang bibili na lang ng ating mga pang-disinfect. Tanungin natin yung mas effective, tapos hanapin po natin yun na even may contact doon sa ating mga alagang manok. Kasi minsan excite tayo. Pagka naayos lang yun, just pray, hindi pa tuyot yun, ilalagay na natin, di ba? So, yun, mga kasabong. So, by doing that, makakasiguro ka na malinis ang iyong pen. At, syempre, free from other diseases. Kasi, mahirap pong magkasakit yung ating mga stags or yung mga brood stag or pullets natin during dito sa meeting nila kasi pwede pong umitlog at, syempre, mawalan tayo ng target. Take note, sa ating mga pinapalabas, lalo na sa early bird, ang schedule ko na target is middle of second week, mga October 10, dapat meron na akong papisan yan. And of course, mga end of October, hanggang first week ng November, kailangan ay may pisa na ako para at least may 2 batch ako na pwede kong ilaban sa elimination and then yung later naman, yung mga first week of November, pwede naman po natin gamitin mga kasabong sa mga finals ng sasalihan natin na stag derbies. And take note, napakaganda po ng mga labanan natin. At syempre, maiksi lang ang ating kailangang oras para masubukan ang ating mga palahi. Kaya ugaliin na malinis ang ating breeding pen para naman maging healthy rin ang ating mga good materials na magpuproduce ng ating mga champion. So, sa muli po, i-discuss naman natin ang ibang klase ng mga breeding pen na pwede natin gamitin dito sa Red Cobra Game Farm with Engineer Sunny Magtibay. So, ayan mga kasabong. Masyado po tayo naging seryoso dun sa last mga episode natin. Kaya ngayon, medyo gagawin natin a little bit lighter, mga kasabong. So, ito po yung isa sa pen natin. Mapapansin po ninyo, naging practice ko po, matagal ng panahon, na maglagay ng konting, ayan, vegetation, mga kangkong, para ito na pagdilibangan nila. Lalong-lalo na po pag bago pa lang o hindi pa nangingitlog yung ating mga inahin. Siyempre, sanayan sa labas na kumakain ng mga damo. Ito po, ayan, nilalagyan po natin ng kangkong, mga sabong. Maganda po sa kanila. Ang ganda ng fertility nila and ang bilis po nilang mag-mature. So, tsaka ito po, nawawala yung kabagutan nila kasi minsan tinitira nila yung buhangin, di ba? Kinakain nila yung buhangin. Nangyayari, minsan nagkakasakit sila or tumitigas pa nga po yung mga balon-balunan. So, by doing this, nawawala yung bagot nila. Magandang alternative yan kung wala po kayong malunggay, mga kasabong. And of course, syempre, nagbibigay din po tayo ng mga ating mga vitamin like Bexan XP, di ba? So, nagtuturok po tayo para mapanatili or, di ba, mapabilis yung kanilang tinatawag na pagmamature. So, yan, sobrang nakaka-enjoy yung pagmamanok, lalo na po itong pagsasala ng ating mga manok. Later on, ipapakita natin sa inyo, i-describe natin kung ano yung mga nakasala na ito, ipopost natin, yung mga bloodline na combination natin. Kasi po, ito rin po yung susundan natin later on sa magiging laban. Gaya ng naipangako ko, itong mga bloodline na ito ay hanggang sa bungan, yung mapuproduce natin, sasalang natin sa incubator, sasalang natin sa chiller, yung mga ganon. Lahat po yan, natin yan, i-detail natin hanggang sa mapalaban sa sabungan po ito, Pati yung pagtatari nito, makikita natin kung aling mga linyada yung nag-click sa atin ngayon, ngayong setting natin without looking at yung mga record natin. Kasi ang gamit natin dito yung mga tinatawag mga pullet and brood stag, mga kasabong. So, meron tayong 10 pens na hinahanda ngayon para dito sa ating breeding season for the 2023 fights. And of course, syempre tuloy-tuloy na natin mga kasabong. Alam niyo po, ang pag-breeding, hindi lamang po yan na
Medyo alam niyo, bagong salang pa lang sila kaya medyo mga nervyoso pa sila. Pero nakakatuwa, meron na itong iba na mga umiitlog dito sa ating mga pulit ito. Ano? Siguro mga 4 days pa lang, 3 to 4 days pa lang silang nakasalang, meron na tayo nakukuha ng itlog. Ito naman po ang aking brooder. Ano? Brooder na po tayo. Sa totoo lang, habang nagpapaitlog po ako, nire-ready ko na po yung mga incubator ko and yung mga brooder na gagamitin ko. Nilidisinfect ko na sila, nililinis ko na, is to make sure na kapag ka natapos o nakapagpapisa tayo, ay meron na already umalinis na yung ating mga paglalagyan, mga kasabong. Alam nyo, itong aking ginawang brooder na ito, naglalaman po ito ng 600 na sisiw na pwede po nitong tumagal hanggang 1 buwan. Ano? So, double deck po yan. Later on, i-describe din natin yung mga, yung design, kung paano tayo. And then at the same time, mga kasabong, may brooder tayo, meron din po silang sariling septic tank kung saan doon natin pinapapasok yung dumi. Ano? Siyempre, kasi ayaw din naman natin na basta maamoy ang ating manukan. So mga kasabong, if you have questions, please comment down below, like, share, and subscribe.